Good morning mga sis. So, gising na ang Disney princess nyo. Gusto mo yan? Charing. 6:45 ng umaga kasi 6:45 yung alarm ko. At 7 o'clock ako nag-i-start dahil naglalakad ako ng aso. So, I fixed my bed and then, kanya lang siya kasimple guys. Wala nang kaarte-arte ang kama ng princess nyo. Charing. Nabulol pa. And, magbibihis na rin ako ng damit ko. May uniform pala ako dito sa trabaho. And, dalawa lang yung uniform ko. So, ayan, nakabihis na ako at suklay tayo ng hair. Hindi na ako nag-shower, guys. Naghihilamos lang ako sa humaga at saka nagbabrush ng ipin para hindi naman mabahong ating fudge bread. And, bago ako mag-brush, is umiinom man ako ng tubig. Yun lang. Ewan ko, parang nakasanayan ko na siya gawin yung ganun. So, pagigising ko sa umaga, inom ako ng tubig, bibihis, and brush ng tithilamos. And then, take ko yung inhaler ko. So, yan. Kinuha ko yung jacket ko kasi medyo malamig sa labas. At kukunin ko si Kira sa kanyang room. Doon siya natutulog sa toilet. And yan, kinuha ko na yung leash niya. Kasi maglalakad na kami. Tulog pa yung mga kasama ko sa bahay. Like, si amo ko, mga bata. So, yan. Dahan-dahan kaming palabas. Very excited ang auntie nyo kasi ihina to panigurado. Charing. Saglit lang namin kami naglalakad. 30 minutes lang naman yung lakad namin sa morning. So, from 7 to 7:30, nilalakad ko siya. Kahit nakapupo na siya, 30 minutes pa din. Pero minsan, pag sobraw pong pagod na yung auntie nyo, syempre, pag nakapupo at nakawiwi na, balik na ulit sa bahay. Tingnan nyo naman, sobrang excited ang auntie nyo. Ihina. So, ayan. Bago ka makalabas ng door, may pinipindot muna para mag-unlock siya. 7 o'clock yan ng umaga guys, sobrang liwanag na. And yan, nagkakapin ako after ko maglinis lahat ng everything. Charing. So nagkape muna ako. Ang gutom ang auntie nyo. Gusto nyo yung gigil na gigil sa muffins. Ginawa ko pala yung macarons. Ako ang gumawa nung kinain kong macarons. At gustong kong kinakain yung sa may balat niyang part. Charing. Tapos meron pa akong cookies dyan. Di pa ako nakontento sa 3 macarons. Kausap ko pala dyan yung lola ko while having my coffee. Kaya tinan nyo naman. Nakikimarites ang auntie nyo. And then, tinanggal ko na yung nilabahan ko kasi tapos na siya. Kasi magsasalang na ako ng mga basahan na ginamit ko sa paglilinis. Hindi ko muna siya sinampay. Gawa ng full pa yung sampayan at walang space. Kaya ang ginawa ko is naglinis na lang ako ng lagayan ng sapatos ng aking among babae. Kasi para matanggal naman yung mga ibang alikabok niya. Sa tatlong cabinet yan sa baba. 3 cabinet, 3 layer siya. So, ang daming sapatos ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano niya nasusuot lahat yung mga yan. Charing. Pero anyway, nilinis ko na siya. And after ko maglinis ng mga yan, isa-isa ko, hinover ko na rin siya para yung mga dumi na natanggal sa cabinet is maalis na. And hinover ko na rin hanggang sa kusina. At ayan na nga, kinuha ko na yung mga na-dry ng bedsheets kasi every Tuesday, nagtatanggal ako ng bedsheets ng mga bata. And every Monday, nagtatanggal ako ng bedsheets ng nanay nila. So, Tuesday at saka Monday yung medyo busy days. And Wednesday yung pinaka-favorite kong araw pala of the week. Charing. So, yan, sinambay ko na yung mga damit para matuyot dahil i-iron ko pa siya mamayang hapon. So, mga bandang alas 10 na ata. So, no, alas 11, ganun. Mga 11:30, 12 o'clock. So hi guys, tapos ko lang maligo and nakapag-prepare na ako ng lunch para sa araw ko. And this is for the lunch. Gula siya, tapos meron lang siyang lettuce, tsaka tomato, and olive oil, tsaka pepper. Hindi na ako naglagay ng salt kasi baka maalat na yung gula kasi it's so fish. So yan for lunch. And this is for the dinner. This is chicken pesto. So pinrepare ko siya kahapon para tonight, papak ko na lang siya sa oven para for 20 minutes, something like that. Pesto lang siya, breadcrumbs, tsaka parmesan cheese. Tinakalo ko lang siya din and just put on top. That's it. Just simple as that. Ano mo, kaliligo ko lang kasi kaya limbo. But anyway, malinis naman yung pagkain ng alaga ko. And para sa pair ng pesto is cloves. Hindi ko pa alam kung anong luto niya pero baka ilagay ko na yung pesto. Pero roast ko lang siya. Ganun. Ayun. Nilabas ko na para ma-deep-frow siya kasi frozen siya eh. So yun lang guys. After nito is maglalakad ulit ako kay Kira for her second walk. And then pagdating ko dito sa bahay is mag-iron ako ng bedsheet. Yun lang. Yung lunch ko, baka egg sandwich or di ko pa alam kung anong maisip kong ulamin. Usually kasi kapag tanghali, I don't really prefer
na ng lunch. Kung ano na lang yung naisip ko yun lang. Pag tinapad ako, tinamad lang ako. Tapos dinner na lang siya agad. Or merienda ako kapag dating ng hapon. Yun lang. Bye-bye. See you later pag mamamalansya ako. Inuna ko na pala itong gawin kasi para hindi ako maghawak ng tubig pag mamalansya ako. So, pinakuluan ko muna siya ng 3 minutes. Saka ko siya hinati sa gitna. And nilayer ko siya sa baking pan. And ganyan yung itsura niya guys. Kung nakikita nyo sa video. Hinati ko siya sa gitna. Tapos nilayer ko siya ng maliit. Yung dikit-dikit. Para maganda naman siyang. So, from this part, gumawa na pala ako ng bechamel para ilagay dun sa Coldster Brussels sa top niya lang. And nilagyan ko rin siya ng cheese para cheesy siya. So, yun ang itsura niya guys. Pinalapot ko siya. And then, yun na, nilagay na muna ako ng cheese para masarap siya na. And, saka ko ilalagay yung bechamel na ginawa ko. And maglalagay rin ulit ako ng cheese sa ibabaw kasi gustong-gusto ng mga bata ng maraming cheese. Pag mga ganyan, lalo na sa lasagna. Ewan ko ba, gustong-gusto nilang maraming cheese. Parang mana sila sa akin, charing. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Ready na siya para iluto mamaya sa oven kasama nung chicken pesto. So, ito na naman lang ng auntie nyo, ng mga bedsheet. Charing. Hirap na hirap ako dyan. Ewan ko ba. Gusto ko namang mamalansya, pero minsan nakakatamad na sa sobrang dami. Gusto mo yorn. So, mag-enjoy na lang kayo manood ng kakapalansya ko. So, tapos na ako mamalansya at nagpunta kami ng school. Tingnan nyo naman yung alaga ko, ang landi. Gusto nyo nakikipaglaro sa aso na yan every time na makikita namin. So, ayan, naglandian sila habang naghihintay kami ng alaga ko. At pag uwi ay, ito na yung sinasabi ko sa inyong ulam. Nilagay ko na siya sa oven, 180 degree. And it takes 30 to 45 minutes para makook siya. Yun lang guys. Salamat. Bye-bye. Until next time.